ngunit sa isang iglap, nabubulok na ang buong mukha niya. Nang makita ito, agad siyang itinulak ng kanyang manager sa likod ng entablado habang natataranta ang babae. Nakatanggap ng tawag ang kanyang manager, doon nila natuklasan. Nakumalat na pala ang lahat ng iskandalo tungkol sa babae, maging ang mga endorsement at kontrata sa pelikula ay kinansela na lahat hanggang sa sandaling iyon. Doon lang napagtanto ng babae na totoo pala lahat ng sinabi ng kanyang kasintahan, ang pagtataksil sa pag-ibig ay talagang may kaparusahan. Noong pala, 3 taon na ang nakalipas, nasira ang mukha ng babae dahil sa isang aksidente, at iniwan pa siya ng kanyang dating kasintahan. Ito ang nagpaguho sa mundo ng babae, tanging ang binatang matagal nang may lihim na pagtingin sa kanya ang nanatili sa kanyang tabi. Hindi lang siya pumayag na maging kasintahan nito matapos masira ang kanyang mukha, naglakbay pa ito sa malayong lupain ng Miyoljang upang maghanap ng paraan na maibalik ang kanyang kagandahan. Sa huli, sa tulong ng isang matanda sa Miyoljang, natagpuan ng binata ang maalamat na bulaklak ng debosyon. Sinabi sa kanya ng matanda, kapag ininom niya ang mga buto ng bulaklak ng debosyon, ang kanyang swerte ay malilipat sa kanyang kasintahan at sa pamilya nito. Hindi lang manunumbalik ang ganda ng kanyang kasintahan, kundi magiging matagumpay din ang karera nito, ngunit bilang kapalit, uubusin ng bulaklak ng debosyon ang kanyang lakas at buhay. Pero kahit alam niya ang kapalit, pumayag pa rin ang binata. Lumipas ang 3 taon, dahil sa epekto ng bulaklak ng debosyon. Araw-araw na tinitiis ng binata ang sakit, ang dati niyang malusog na katawan ay naging sakitin. Ngunit ang kanyang sakripisyo ay hindi nasuklian, maging ang pamilya ng kanyang kasintahan ay sinimulan na siyang pandirihan. Napakasama ng pangitain, bakit ka ba napakalapit sa akin? Lumayo ka nga, narinig mo ba? Sabi ko lumayo ka. Nakatayo ka dyan ng napakalapit, paano kung mahawa pa kami sa sakit mo? Samantala, ang kanyang kasintahan, dahil sa bisa ng bulaklak ng debosyon, ay lalong gumanda. Hindi lang siya naging isang sikat na internasyonal na aktres, bumalik pa maging ang ex-boyfriend niya na nang iwan sa kanya 3 taon na ang nakalipas. At naging manager pa niya. Ngunit walang sino man ang nakakaalam sa sikreto ng bulaklak ng debosyon. Inakala ng lahat na naging sikat siyang aktres dahil sa tulong ng kanyang manager sa tuwing may mahalagang okasyon. Labis na pinupuri ng lahat ang manager sa katagalan, maging ang babae ay naniwala na rin sa mga papuring iyon. Habang pinupuri ng lahat ang manager, biglang dumating ang binata na may dalang isang malaking palumpon ng rosas sa selo-salo. Dahil dito, nagsimulang magbulungan ng mga bisita dahil sa kanilang isipan. Ang babae at ang manager ang para sa isa't isa. Nandito lang ako para tumulong, huwag po kayong magkamali ng akala. Pinsan ko siya. Pinsan pala. Pagkatapos, lumapit ang babae at bamulong, pawang importanteng tao ang naririto. Sa kanilang paningin, ang binata ay walang halaga, kaya huwag na siyang ipahiya dito. Kahit labag sa kanyang kalooban, ngunit para hindi maapektuhan ng babae. Iniwan ng binata ang mga rosas at umalis, ngunit kalalabas niya pa lang ng hotel, nakita niya ang 2 tagalinis. Nabitbit ang mga rosas na bigay niya. Napakagandang bulaklak, sino kaya ang nagbigay nito kay Actress Lee? Sayang naman kung itatapon. Siguradong hindi importanteng tao, kung hindi sana ipagbibili ni Actress Lee na itapon na lang natin agad. Nang makita ang eksenang iyon, hindi makapaniwala ang binata dahil sa matinding sama ng loob. Napaluwa siya ng dugo sa mga rosas, at pagkatapos ay kinaladkad ang kanyang sakiting katawan palayo sa hotel. Nang gabing iyon, pagkatapos ng selebrasyon, dumating ang binata para sunduin ang babae, ngunit pagdating niya sa pinto, nakita niya ang dalawa na naglalambingan sa galit, agad siyang lumapit para kumprontahin sila. Ngunit nagkunwari ang manager na masakit ang tiyan nang makita ito ng babae, lumapit siya para alagaan ito. Walang pakialam sa nararamdaman ng binata. Pagkatapos ay iniwan niya ito at ay nalalayan ng manager pabalik sa hotel. Hindi nagtagal, kumuha sila ng kwarto sa hotel. Pagkapasok sa silid, nagsimulang gumawa ng hakbang ang manager. Sinabi pa nito na 3 taon na ang nakalipas, pinilit lang siya ng pamilya niya na mang-ibang bansa. At hindi sinasadyang iwan siya sa mga matatamis na salita ng dati niyang minamahal, bumigay na rin ang babae. At may nangyari sa kanila sa pagkakataong iyon, dumating na rin ang binata sa hotel, ngunit dahil hindi niya alam kung saang kwarto sila, paulit-ulit niya silang tinawagan. Kinaumagahan na nang lumabas ang babae at ang manager mula sa kwarto. Nang makita ang binata sa hotel, nataranta ang babae at agad na nagpaliwanag na nag-usap lang sila tungkol sa trabaho. Kahit pa maniwala ako sa iyo, at maniwala akong inaalagaan mo siya, pero siya, pinagplanuhan niyang lahat para mapalapit sa iyo para sirain ang relasyon natin. Bakit hindi mo makita yon? Nang marinig ito, sumabog sa galit ang babae. Sinabi pa niyang pwede siyang late ng binata, pero hindi nito pwedeng siraan ng manager. Sa mga nakaraang taon, ang manager ang tumutulong sa kanya, kung hindi siya magiging sikat na aktres. Samantalang ang binata, hindi lang palaging sakitin at kailangang alagaan, kundi palagi pang inaasikaso ang walang kwentang bulaklak na iyon sa bahay. Sawang-sawa na siya dahil hindi matanggap ng binata ang relasyon niya sa manager. Kung gayon, simula ngayon, maghiwalay na sila. Kasabay nito, iniabot niya ang isang tseke bilang bayad sa paghihiwalay. Habang pinapanood ng manager na umalis na may ngiting tagumpay, hindi na napigilan ng binata at napaluwa ng dugo. Pagkatapos, nanlambot ang kanyang mga tuhod at bumagsak sa sahig. Naalala niya ang bili ng matanda sa Miyoljang. Kapag nilunok mo na ang huling buto, manunumbalik ang lakas ng iyong katawan. Ngunit ang taong nagtaksil ay daranas ng ganti mula sa bulaklak ng debosyon. Lee Zayuan. Dahil sinabi mong walang kinalaman sa akin ang paggaling ng mukha mo. Kung gayon, tingnan natin, kapag hindi ko na diniligan ng bulaklak ng debosyon, mananatili pa kaya iyang mukha na labis mong ipinagmamalaki? Sa sandaling iyon, ang babae at ang manager ay dumadalo sa isang event para sa endorsement ng isang makeup.
para ipakita ang epekto ng produkto. Ipinahid ng babae ang makeup sa kanyang mukha. Wow, talagang kamangha-mangha maganda na ang kutis mo, pero mas lalo kang gumanda dahil dito. Oo nga, napakaganda ng epekto ang bulaklak ng debosyon ay isinilang mula sa pag-ibig. Ngayon, ang pag-ibig ay wala na. Panahon na rin para malanta ang bulaklak. Zayuan, anong nangyayari sa'yo? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Ayos lang, baka dahil sa init ng mga ilaw. Tingnan niyo si Lee Zayuan.